Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, ay hinggil sa mula sa issue na ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng NTF-ELCAC on concerning against terrorist youth grooming. Yan. Ayon sa NTF-ELCAC ay concern sila sa mga kabataan na tahas ang hinihikayat upang lumaban sa pamahalaan base sa naging pahayag din di umano ng NDF na paghikayat sa mga kabataan sa mga eskwelahan sa pagsali sa komunistang grupo o New People's Army o yung mga NPA at sa mga underground allies nila. So yan. Ayon sa Secretary ng NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Torres, ay hindi naman issue dito ang aktivismo, kundi ang paghikayat sa mga estudyante o kabataan sa armadong revolusyon. Yan, laban sa pamahalaan. So ang ganitong hakbangin nila ay paghubog sa mga kabataan sa terorismo. Hindi na aktivismo ang ginagawa nila, kundi pagmumold na ng kadre na para sa revolusyon. Mula sa pagiging aktivista, tungo doon sa underground hanggang humawak ng mga armas. Yan ang naging pahayag ng ating NTF-ELCAC hinggil dito sa hinggil na against dito sa di umano ay tinuran ni NDF spoke, nagkasalita mula sa NDF dito sa parang anniversary yata o whatsoever ng LFS ay kanyang tinundi na yung pahayag na yon na kung saan na ito ay parang tinatawag niya na youth grooming ibig sabihin ang ibig niya sabihin sa youth grooming ay hinuhubog na sila o hinikayat niya sa paglaban sa pamahalaan yung mga kabataan base din sa tinuran di umano no NDF na nagsalita doon sa LFS instead na nagkaroon lamang ng mga iba't ibang mga yung kanyang paggabay sa issue ng lipunan or yung mga idealismo. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng NTF-ELCAC on concerning against terrorism, youth grooming, ang ating boss dito ay ang NTF-ELCAC in concerning youth not to be recruited in said terrorism o yung youth grooming ay irespeto nito yung karapatang pantao at hindi red tagging ng mga estudyante at mag-profile o anumang abusong hakbangin laban sa rebelde kong komunista upang hindi ang hakbangin na ito ang siyang magpariwara at sumira sa pag-aaral ng estudyante at kinabukasan. Yun. So yung boses natin dito sa nais parating ng ating NTF-ELCAC para sa pagprotekta niya sa mga kabataan, talipunan Pilipino, laban diyan sa terorismo o NPA na para mawakasan yan ay ang ating boses yung kanyang tinuran na protektahan. So yun ay it is a mandate of the government particular sa kanila. Ngayon ang voice natin ay daanin ito sa mahusay na hakbangin. So maganda yung concern, but ang problema ay yung sinasabi niya hindi problema yung aktivismo, yung pagrarally, pagsasabaw sa pamahalaan. Pero ang nangyayari kasi ay yung mga estudyante ay sinisikil doon sa campus because of that para protektahan sila in
in laban diyan sa mga sinasabing komunista at meron nare-red tag. So ngayon ang problema diyan kapag mayroong na trump up charges, nare-red tag, ay sila mismo ang sisira nung kinabukasan ng estudyante kung lalong-lalo na hindi naman sila yung mga halimbawa aktivista lamang sila or hindi naman talaga sila kasali diyan sa mga teroristang grupo na yan, base dun sa kanya tinura ng mga proseso. So yun ang magiging problema kapag ka nagre-red tag na, mali yung na-red tag mo, tapos yung mga aktivista nare-red tag. Hindi ka na nga aktivista, na-red tag ka pa. Aktivista ka, na-red tag ka. So aktivista ka lang naman, hindi ka naman connected with that sa mga NPI o sa mga komunista. So yung pagkasabot mo sa pamalan, dapat pinoprotektahan pa nga ng gobyerno yon, dahil kung mayroong kagaya ng katiwalaan, yung corruption. So ang estudyante dapat kakampihan nila yan. Kasi mayroong corruption unless gumagawa sila ng karahasan in acting corrupt o pagkasabawan sa corrupt, di ba? So wala pinipili yung batas. So kaya kailangan dadaanin sa wasto ang kilos protesta at ang paglaban doon naman sa mga rebelde. So kaya dapat ay iwasan ng ating pamahalaan, particular dun sa NTF, na kung gusto nilang protektahan yung mga estudyante o mga kabataan laban dyan sa mga teroristang grupo na yan, na mahikayat, ay iwasan nila yung ganong klase ng mga inaatungal ng ibang mga aktivista at mga estudyante na mayroong red tagging na nangyayari, mayroong trump up charges na nangyayari, at yun ang nagiging problema na nakakasikil sa mga estudyante na activism or yung may mga natatrump up charges o nare-red tag na yun mismo yung pipinsala sa kanila sa pag-aaral. Pag natakot, ay kung mali ka, hindi ka napapasok kasi may threat na sa buhay mo. Kahit aktivista ka, ay nag-aaral ka pa naman, di ba? So hindi naman masama magsabot ka sa pamahalaan kung mali naman. So ngayon, walang karapatan, sinasabi, naturalmente takutin ka ng mga sinasabihan mo sa pamahalaan. Ay, mali yun, di ba? Bakit ka tatakutin? Kung karapatan naman namin na magsabot sa pamahalaan, halimbawa, why you are threatening this then o sino man. So dapat they are protecting from those any harm or threats. Kung merong gagano sa kanila, sino bang gagawa sa kanila nun? Para ano ba nagsasaboses ka dun sa pamahalaan? So yun. Kaya yun yung ating boses doon. At sa concern na ito ng NTF-ELCAC, sagipin ang mga kabataan na lumaban sa pamahalaan, ay ang nasabing karapatan ay kanilang sundin upang hindi ang siyang nakakapekto sa mga inosenteng mga kabataan ay ang iba't ibang nangyayaring mapang-abusong hakbangin ng pamahalaan mula sa NTF-ELCAC, kagaya ng nasabing retaging at iba't ibang maling hakbangin ng mga nasa pamahalaan, partikular AAP at PNP at etc. So yan, so hindi naman naging sa lipunan Pilipino, hindi na bago sa atin na yung labanan ng mga kaliwang grupo at saka ng gobyerno ay mayroong may mga mapang-abusong hakbangin yung ating ilang mga nasa pwersa o nasa pamahalaan laban sa pagsupil sa kanila. Partikular may mga kagayan niyan, yung mga nasa activism, meron silang nire-retag na pagbibintangan yung iba't ibang hindi lang sa kabataan o sektor ng kabataan, maging iba't ibang mga sektor. So marami diyan yung na-i-issue, marami na-abduct, at yung iba nga ay missing, yung iba ay nasa salvage o na-EGK. So yun ang nagiging problema. Aktivista ka pa lamang, na-EGK ka na. Meron din naman, kahit nga yung even yung labanan ng mismong NPA at saka ano ba, sino mga rebelde laban sa pamahalaan, so meron pa akong natunan IHL na tinatawag, International Humanitarian Law, siguro ng NTF yan. So meron pa lalo na civilian pa. Paano hindi malapat yung karapatang pantao within the civilian? After New People's Army, sino ba dyan sa civilian na yan ang supporter nila? Civilian, paano maging MP civilian yun? Halimbawa, estudyante, sabihin nila, kung ang ating naisip nila, baka yun yung recruitment, natin yung recruitment para sumali. So ngayon, kung ganun yung kanilang iisip o anong mga connection, student or any in the sector of our society,
i-respect yung karapatan at magkaroon ng legal at mahusay na hakbang. So, ganun kasimple yun. In concerning against mga kalubang grupo o paglaban sa pamahalaan using arms, di ba? So ngayon, kung yan yung mga activism lang, baliwala yan. Kung hindi sila hindi sila threat in our society and our government, yung mga aktivista nga, kagaya ng sinabi ng TPLCAC, sapagkat sila ay boses ang ginagamit, katuwiran. So ngayon, ayan ay nakatutulong pa nga, kagaya ng halimbawa, yung pag nasa boses na yung pamahalaan, action na yung korupsyon, di ba? So halimbawa, yung kagaya ng Pangulo, siya yung nag-initiate laban doon sa korupsyon. Kung sinuportahan siya ng estudyante o yung estudyante na amulat, nagsa boses, supporting yon, hindi man sinasabi nila o sinusuportahan kita Pangulong Marcos ng mga estudyante dito sa ganito, halimbawa nung bago pa lang nagsisimula, kasi nung bandang huli parang siya na rin yung mismong inaano kasi nga nagkakaroon ng ibang mga naglalabas sa mga ano. So ngayon ay dapat ay yung mga ganyang aktivista dapat protektado yan, hindi ba sa yung kung paano maghihinala within those in the proper society, ayusin, hindi yung marerenta kasi yung iba nandun sa lipunan, yun yung pag na tinatarget nila sa salvage nila kung ano pag nagsasabotin sa pamahalaan. So hindi natin malaman kung sino ang maaaring koneksyon, yung tinutulig sa any NDA doon sa enforcement na siyang ano, so whatsoever. Pero kailangan ay maging mahusay doon sa pagpapatupad ng tungkol transparent, accountable, non-abusive, yan, legal at respeto ng karapatan. So equal justice ika nga in peace and order, particular dito sa insurgency or ginagawa nila terrorismo na ito ngayon at hindi lang basta issue of simple insurgency, so that terrorism na ang kanilang pag-after. So marami ang umaangal sa mga kabataan o mga pinaghihinalaan nakasapi ng sabing komunistang grupo na pawang nasa setup lamang o trump up charges at ang mabigat ay mga non-bailable offenses ito at mga EGK ang grabe at ang mga nasabing nare-red tag lamang. So hindi lamang sa mga kabataan, estudyante, kundi sa pangkalahatan na pagsugpo sa mga sinasabing teroristang komunista. Generally in after sinasabing NPA communist terrorist or communist terrorist ay irespeto yung human rights, yung mismo pagsupil sa mga iba, irespeto yung IHL para hindi nadadamay yung community. So na malinaw sa IHL, respect the community, respect anything, di ba? Ang ating gobyerno kung dadaanin ng puwersa, di ba? Lalong-lalo na kung maghihinala ka doon sa mga doon sa mga pangkaraniwang mga nagsasabosis lang. Nasa tingin mo yung mga aktivista ngayon mukhang kaisa nung nung mga pugi yan, di ba? Ng mga MPA, halimbawa. So, riniretag nila ngayon, di ba? Or else, kung ano-anong hakbangin, tatakutin, whatever, na profile, yun. So, ayun, hindi na makapasok na eskwelahan kasi natatakot na. Hindi naman pala sila aktivista pa. Hindi kasapi doon. Aktivista ka man, ikaw naman ay gusto mo lang magsaboses. So, ayun, natatakot nang pumasok ngayon yung iba. Maybe yung iba hindi na natatakot, pero delikado naman yung buhay nila. So, di ba? Lalo na kapag may particular na tinutuligsang mga tao, may pinapalutang na pangalan, so matatakot ka, family maapektuhan. So kaya kailangan ay kaya nga yung tawag dito, pagsasabatas ng against red tagging, dapat yung kay Senator Jingo yata na panukala yon at inano rin ng Supreme Court yata yon na ang red tagging ay bawal. So dapat sundin ng TPLCAC yun at iba't ibang mga and generally nga ay magpahira ng fair justice, legality, respect that yung mga sinasabing mga sa yung human rights in implementing peace and order, particular insurgency sa trabaho nila. So kung gusto nila matigil yung rebellion from the NPA or NDF, ano ba to, itong komunista sinasabi nila ay daming nagsubasto, diba? Legal. So, kaya yung concern, maganda yung concern. Siyempre, yan ang gusto ng gobyerno, huwag sila nilalaban sa pamahalaan. But, yung hakbangin yun. So,
aside from, halimbawa, yan, sinasabi na, kayo ay pinoprotekta namin, pero sa kabila ng lahat, mayroong mga estudyante na sinisigil kami rito. Ayon doon sa campus na gano'n, di ba? Yun. So sana ay magkaroon ng mahusay na hakbangin ng ating pamahalaan, AAPP, NP, the intergovernment and the NTF. Particular yung NTF kasi particular lang doon sa NPA or CPP, NP, NDF. Pero yung may mga other pa naman mga rebelde. So mas maganda nang sa Mindanao kasi ay mayroon ng yung sa BRMM. So nagkakaroon na ng magandang pero may mga iba pa mga rebelde doon sa mga doon sa ibang may mga iba pang rebelde na sinusubil pa ng ating government na kailangan ay maging fair in suppressing them. So sa lahat ng armadong grupo na lumalaban sa pamahalaan, suppress them fairly, turing man silang terorista or not, so may karapatan pa rin ang mga tao na nasa ganong klase ng mga situation. Kasi nga may problema ang lipunan, alam naman natin lahat yan, kaya mayroong mahawak ng armas. Kung hindi yung mahawak ng armas ay yung mga kriminal. So maalalaman na sa atin namang nababalita, napakarami kahit naroon sa gobyerno na mga nasa hanay din ng PNP o AFP. Ayun, mga gumagawa ng katiwalian, gumagawa ng karon, maski yung mga nasa mga politiko, just because of money. Kasi nga ay hindi naman patas din. Kasi mas gusto nila, mas mataas ba yung pamumuhay nila. Yun ang mahirap doon kasi nga maganda na ngayon sweldo ng mga pulis pero nagiging ganun pa rin sila. Kulang pa rin. Pero isipin mo, lalo na yung mga mamamayan na minimum wage hindi nila makikitain. So yun. Either kung hindi sila hawak ng armas para baguhin yung pamahalaan magkaroon ng magandang buhay libo ng Pilipino, gagawa sila ng krimen. Gagawa sila para mabuhay lamang, makapamuhay na maayos. So they bet for that. Ayun ang mahirap doon. So kaya dapat ay daan sa basto ang pagsupil doon sa mga lumalaban sa pamahalaan. Criminal, common criminals and yung mga insurgents na yun, sinasabing terorista. So irespeto ng pamahalaan ng human rights in case insurgency or terrorism at pairalin ang batas, patas ng hustisya upang masupil sila ng gusto at idaanin sa mapang-abusong paraan. Dapat pa nga ay bigyan ng pagkakataon ang mga estudyanteng sumapi na sa kabundukan upang magbago at hindi tuluyan na silang masira ang buhay na ikulong sila in many charges na ginagawa sa mga ganyan, lalo na hindi naman talaga kasapi sila. So yun. So yan, kaya siguro ay yung halimbawa yung kagaya ng mga estudyante, yun ang nasa kabundukan, halimbawa na-recruit na sila ron. Dapat pa nga ay kung sila halimbawa lumawak na ng armas, naging regular na silang mga rebelde ron. So kung sila mahuli, yung mga estudyante, mga bago, mga 18 to hanggang ilang age, 18 to so maaaring sila mabigyan pa ng pagbabago kung sakaling sila na-recruit ng mga age, halimbawa. Kasi kitang-kita mga batang-bata pa. So ngayon ay mabibigyan hindi naman kabataan lang binibigyan ng pagbabago, kundi yung lahat ng mga sasapi roon ay binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno na makapagbago, di ba? So, from e-clip and marami pang mga tayong mga ginagawang mga hakbangin to yan kagaya ng NTF, merong merong parang sa kapag ka nag-lay down ng arms, meron din silang sila nagpapairal ng e-clip, di ba? So sana pag-iba yun din ng ng NTF, lalo na dun sa mga estudyante. Kaya tiwas, kung binibigyan mo na pagkakataon makapagbago, dapat hindi nagre-red tag, di ba? Nag-red tag ka pa, nagbigay ka pa na pagkakataon magbago pero nire-red tag mo naman. So lalabas noon, sila rin yung sisira ng estudyante kapag gano'n. Tapos kapag nahuli, kukulong nila. So yun, di ba? Kasi lumabang na sa gobyerno, kaya nga mayroong kaya nga may e-clip, mayroong para yung mga ganong kabataan, so hindi pa sila na matagal na nagiging ganoon, nasa loob, pwedeng mabigyan pa ng pagbabago, hindi sila ikulong. Kahit nga yung mga matagal na, maraming napagbigyan ng ating gobyerno, yung matataas pa ang mga ranggo doon sa loob ng armadong grupo, na bibigyan ng pagkakataon, di ba?
So, dapat walang patas lahat for that. Yun. So, ang ating naman Pangulong Marcos para naiigo rin dyan na maliban lahat pwedeng pagbigyan na makapagbago. Maliban lang doon sa ng massacre siguro. Parang ilang atang di niya parang papanagutin niya kapag gumawa ng massacre or tawag din yung mabigat na parang yun lang ang kanilang hindi bibigyan ng pagkakataon. Pero yung iba, kung pangkaraniwang pakipaglaban lang ang kanilang syempre na naranasan doon, baliwala. So ngayon, paitingin ng peace talks at itong balik loob program ng or ITLIP or etc. na para bigyan ng pagkakataon ng magbago sila. Partikular mga kabataan na na-recruit nila. So ang peace talk, hindi dapat ito itinitigil, kundi patuloy ito maging may nananabutahe dito at kung ano-ano kinakarap ng peace talks yan. So kung kumampanya at umakbang ng ayon sa batas at karapatan ang ating pamalaan against the said communist terrorist. Yan. So maraming akbangin na dapat gawin, lalo na yung NTF, sila yung civilian civilian authority na lumalaban diyan. Sila yung nakapagsasabi doon sa AFP, PNP kung paano nila kailangan ng halimbawa enforce parang gano'n ito muna din magsasagawa tayo ng mga ganito, diba, na yung mandate ng NTF. So kaya pagbutiin ng NTF yung kampanya niya at hindi yung lumalabag doon sa karapatan, sinisigil sa lahat ng sektor mula kabataan, manggagawa, pesante, kababaihan, etc. na hindi dapat gawin yung mga mapang-abusong hakbang. Any intergovernment na kung paano makapira ng peace and order, common, anti-insurgency, etc. So, sa isang banda ay pinaiigting ng ATC or Anti-Terrorism Act Council ang kanilang policy laban sa mga terorista sa bansa. Sa pamamagitan nito ay masusugpo ng mabisa ang terorismo. So, yung ating ATC, yung kanuglog din niya ng NPA, yung ATC na siyang parang siya yung may naggagawa ng polisiya for against terrorism. So pinaiting nila yung policy para masugpo agad yung mga terorismo. So ang ating boses dito ay ang mga policy at abangin ng ATC at buong pamalaan at isa rito ay syempre pa-rally nyo accountability, transparency, same as a general fair justice, human rights, upang walang maabuso sa sinasabi na inosente at maging mga totoong kaisa ng terrorist na grupo. Ay respeto ang karapatan upang makanagot sila ng patas at hindi set up lamang kung ano mga pang-abusong bangin upang mapanagot at magsupil sila. So yan, sana maging transparent yung ating pamahalaan yan. Particularly ATC, NTF, whatsoever na kumakalaban sa lahat ng mga kumahawak ng armas laban sa pamahalaan. At lalong-lalo na kung yung mamamayan, kung sino masama may na kanilang paghihinalaan, sana maging transparent kasi iba ang dami na tinatanong of charges. Pagkatapos ay mapapatunayan wala naman, nakulong ka na 10 taon, ilang taon, di ba? Tapos yun pala yung naman charges lang. So kawawa naman yung pamumuhay nila, lalo na kabataan. Meron nga rin yung kabataan na sabi na talagang naging PA na yan, nakakulong sila, sinong sumira na ng buhay ng mga kabataan? Sabi na, dalain natin yung mga kabataan na bigyan natin mga ikulong yan. So kaya nga yung naging gobyerno, tayo malaki ang pangunawa, lalo na doon sa mga kabataan na nare-recruit niya para siniguro yung pagbago yun. So yun. Kasi nga, binibigyan pagkakataon sila magbago yun. Gusto nilang dalhin yata yung mga estudyante, kaya meron mga kinukulong na ganyan, diba? So, sino sumira ng buhay ng kabataan? Diba gobyerno na rin, hindi yung sinasabi sila ay naligaw ng niloko ng NPA, diba? So, yan. So, ngayon ay muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan, yan, at sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan, mamayan ng Pilipino, at yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid,
tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya, iwasan yung mapang-abusong hakbangi o pang-abuso, pang-api, inequality, yan, at korupsyon, yan, katibalian. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Iwasan ng mamamayan yung paggawa ng paglabag sa batas. Pagsuportahan nila yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, pagpapayari ng karapatang ng tao. Yan. Sa ngayon makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. At higit sa lahat, makakaroon ng palataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoon Jesucristo at gumay ng banal na sa Maria. At magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual sa pamumuhay ayon sa ating karapatan. Di ba? Magaan. So ngayon, given do kahit na mabigat ang ating naging pamumuhay because of any inequality in our society, keep strong in faith in God at tayo hindi niya pababayaan. So yun, muli magandang hapon sa inyo na sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hinggil dito sa karapatang mga tao. Sa isyong ito na ating tinungayan mula dyan sa pahayag ng ating NPA. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.